Nakita nyo naman, ACB natin may problema. Close, hindi magko-close. Tapos, charge na naman siya. Close, hindi na naman magko-close. Yan, nakabukas na para makita natin ang sitwasyon. Panoorin natin ulit ha. Engage natin. Yun, nakita natin maingay, tapos panay, charge, tapos close, discharge, close, charge, discharge, close. Ganun. Hindi siya maka-engage ng closing ng ACB. Ito, panoorin natin. Tapos tuturuan ko kayo paano mag-troubleshoot. Para sa mga baguhan, ito, kailangan nyo tong malaman. Ito ang common problem. Paano mag-troubleshoot ng ACB kahit ikaw lang mag-isa. Okay, ito yung manual ng ACB natin, yung OCR 1920. Ang trip, yan o, naka-common lang siya. Yan, check muna natin ang voltage ng 1920. Yun, panay open close. 220, meron naman siya. Okay siya. Tapos doon na naman tayo sa UVT sa 9 and 10. Ngayon, naka-open lang siya. Running condition yung generator natin. Check natin yung sa 1920 ha. Check natin ulit. Yan, 220. Pakita ko lang sa inyo, ito yung OCR natin. Pero doon tayo magfo-focus sa UVT. Kasi yung UVT siya ang nagpapatrip ng ACB natin. Yan. AC input, meron. 2 to 7. Ibig sabihin, check natin yan. 1920, 9 at 10 yung input ng UVT. Ito yung manual natin. Main switchboard manual. Doon kayo pupunta. Tapos sa ACB 3. Yan, hanapin nyo muna yung UVT. Kailangan makita natin yung power supply or power source ng UVT. Dapat may makukuha kang power source. Yan, 220. It means yung UVT device natin dapat activate na yan siya, yung solenoid niya, para ma-disengage yung trip ng ACB. Meron naman, means kuha na kaagad natin yung problema. Yan. Yan yung coil niya. Hindi nag-activate. Kasi dapat kung mag-activate yan siya, hilain niya yung spindle. Okay? By the way, ito yung spare natin. At least may spare pa. Hot 16. Sa Hot 16 na Hyundai na ACB. Pero obsolete na to siya. Kasi sa kabilang barko, nagpalit kami nito. Hindi na kami nabigyan. Nag-retrofit kami ng bagong ACB. Ito lang mag-on. Kailangan mag-activate yung coil para ma-disengage yung trip. 220. Manual natin. I-manual natin na power source. 220. Yan. Dapat, pag nag-activate yung coil na yan, it means na-disengage niya yung trip ng ACB. Itong device na under voltage trip. Means, pag mawala ng voltage, iti-trip niya yung breaker. Ito yung purpose niya, under voltage. Okay. Yun, papalitan natin yung device na yun. Kasi nakita naman natin, hindi tumaas yung spindle nun. Kahit meron ng source. Yan, pare. Check lang natin yung specs, pareho. Kasi sa kabila, nag-retrofit kami, pinalitan namin ng buo. Kasi wala na talagang stock nito. Obsolete na tong Hot 16 na model. Yan, draw out tayo. Wala kasi akong tagahawak ng camera. Ayan. Yan. Ito lang mag-draw out. Release lang natin yung sa gilid na 2 volt. Tapos
lever kaagad. Yan, draw out mo natin bago natin palitan. Yan, natanggal na natin. Save naman. Then, papalitan na natin UVT. By the way, pag mag-testing nito, example, nakatanggal tong UVT, pwede mo na dapat tong ma-engage, close and open, basta i-charge mo lang. Okay? Sa next video natin, part 2 siguro ito, paano mag-manual. Kasi overhaul in pa natin tayo. Unahin muna natin yung UVT. Change natin para ma-solve natin yung problema na hindi nagko-close. Yan. Sakto naman siya. Okay lahat. Yan yung tin-trigger ng UVT. Pag mawala ng voltage yung power source, yung device na yon, iti-trip niya itong ACB. Yan. Tinape ko lang kasi tinape ko lang yung bolt. Yan yung technique. Lalo pa pag dukot-dukot. Yan. Gamit na gamit yan para hindi mahulog dun sa ACB natin. Yan lang yung pinaka-focus natin. Pag mag-troubleshoot tayo ng ACB, unahin kagad natin troubleshoot UVT. Check ang under voltage strip. Pag sa opening naman, yung shunt coil nya, yung open. Or sa closing, meron din siyang shunt coil. Okay. Pero sa trip nya, ito UVT trip. Okay. Yan na. Ay kabit na natin. Siguraduhin lang natin na mahigpit. And then yung mga cable, etong cable na to, di ba, plug type siya. I-check nyo rin kasi baka hindi siya napasok dun sa actual na cable lug. Nasa gilid lang siya ng insulation. Yan, siguraduhin lang talaga para pag mag-vibrate, hindi mag-trip. Kasi pag mag-trip, blackout kayo. Kung halimbawa, ito naka-service. Check nyo talagang connection ito. Kasi pag ma-deactivate yan, mawalan ng power source, automatic, trip kagad niya yung breaker. Yan. Okay na. Secure natin. Ilagay natin ang mga bolt. And then, crack in na natin. Pag crack in, ganun din. Pasok. And then, gamit yung lever. Clockwise naman ang pag-rack in. Ayan. Pag malapit na, sentro na lang itong dalawang Allen bolts and then sagad mo na. Okay? Pag sagad na, kikita mo naman sagad na rin dito sa gilid. Okay na yan. Connection. Ang indicator nga connected na. Okay? Tight na lang to. Yan, siguraduhin lang na mahigpit. At naka-assure na tayo na gumagana na itong UVT kasi minanual natin sa workshop, sinupplyan natin ito 20, gumana naman yung UVT nya. Means, dapat pagpa-under natin ito, gagana na kagad. Okay? Start natin generator. Yun. Para sa mga baguhan, kailangan nyo itong masubaybayan. Sana makatulong to sa inyo, paano mag-draw out, paano mag-troubleshoot ng ACB. Okay. Generator running na. And then, yun na yun. Yan. Charged na siya. At least nag-close na siya. Then, naka-close na. Kasi tumaas na to. Then, as you can see, yung UVT nakaangat na. Ibig sabihin, activated na yung coil na yan.
Pag mawala ng supply, ititrip niya yung ACB mo. Okay? Sa next part nito, overhaulin natin ulit yan kasi meron pa siyang noise, abnormal noise dun sa pag-charge niya ng spring. Baka sa charging motor o sa gear, i-overhaul natin to. Okay? Yan. Okay na. Sana nakatulong to sa inyo. If you learned from this video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell for more updates. Also follow us on Facebook Barco TV. Thanks for watching.